Gawing data center hub ang Pilipinas sa Southeast Asia. Ito ang isa sa prioridad ng pamahalaan ng Pilipinas sa pakikipag-usap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa business community sa United Arab Emirates sa sideline ng pakikilahok nito sa Abu Dhabi Sustainability Week. Ayon kay Acting Secretary Dave Gomez, malaki ang interes ng mga negosyante sa UAE sa data center industry sa bansa, bagay na inaasahan ni Pangulong Marcos. Maraming mga negosyanteng taga-UAE nakausap ng ating Pangulo, no? At iniimbitahan nga pumunta ng Pilipinas. At excited ang Pangulo, no? Marami silang mga areas na gusto mag-invest sa Pilipinas. Isa dyan yung data centers. Isa sa priority ng Pangulo natin yung data centers na maging hub tayo ng data centers sa Southeast Asia. So maraming areas na interesado mga negosyante sa UAE na mag-invest sa ating bansa. At welcome sila sa ilalim naman ng Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA, sinabi ni Gomez na mas magiging madali na sa mga Filipino professionals ang makakuha ng trabaho dito dahil sakop ng kasunduan hindi lamang mga produkto kundi maging serbisyo. Filipino professionals can come here and set up their practice. No? May mga serbisyong kinakailangan ng United Arab Emirates na kaya na mag-supplyan ng mga professionals natin from the Philippines, madadagdagan. No? So, yung oportunidad sa mga kababayan natin at mga kamag-anak nila sa Pilipinas ay lalawak. So, medyo malaking bagay talaga para sa ating ekonomiya yan. Tiniyak naman ni Secretary Hans Leo Kakdak na mapapangalagaan pa rin ang kapakanan at karapatan ng mga Pilipino sa UAE sa ilalim ng bagong kasunduan. Sa EPA, meron din yung larangan ng people-to-people exchanges kung saan napakahalaga na dapat ang kooperasyon, koordinasyon, shared responsibility ng pangangalaga, welfare and well-being, yan ang mga itinalaga sa agreement na nilagdaan ngayon. Excited naman ang ating mga kababayan sa UAE sa magiging benepisyo mula sa CEPA. Anila, hindi na lamang sa pamamasukan madadagdagan ang oportunidad ng mga Pilipino dito sa UAE, kundi maging sa pagnenegosyo na ngayon ay sinusubukan na rin ng ating mga kababayan. Malaking opportunity ang naghihintay sa mga Pilipino ngayon dito sa UAE dahil sa ugnayan na pinirmahan ngayon ng Pangulong Marcos. We are going to enhance kung anong meron tayo being ang OFW para po from OFW magiging businessman and woman po tayong lahat. Gayunman, may paalala rin sila sa mga Pilipinong nasa Pilipinas na nagnanais makapunta dito sa UAE, oras na buksan na ang oportunidad ng Page Empleo sa ilalim ng CEPA. Na-mention din niya about training. This is the one way for us to compete. We are competing with more than 200 nationalities here. So, importante yung training. Especially yung mga kababayan natin nasa Pilipinas. Huwag lang kayo sumabak basta-basta. Importante, kumpleto yung mga balan nyo. No? You are going to a war, no? Kumbaga. So, yung kumpleto nyo dapat yung gadgets nyo and all, yung trainings nyo, skills para pumunta dito. No, and this is a very big opportunity, ika nga yung CEPA. Sa kanyang talumpati sa Filipino community, hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga OFW sa UAE at sa ibang panig ng mundo na magtulungan din. Habang ang pamahalaan naman ay sinisikap na maibigay ang lahat ng suportang kinakailangan nila sa panahon ng kanilang pagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya't lahat ng aming maaring gawin upang matiyak na ang kalagayan ng ating mga OFW ay nasa mabuti naman. Kaya po ay lahat ng pangangailangan ng ating mga OFW ay ating ipinipilit na bigay para masabi naman natin lahat ng pangangailangan ninyo ay sinasagot naman ng ating pamahalaan. Let the enduring bayanihan spirit of our Filipino community shine. Filipinos supporting one another, growing together, lifting each other towards a much brighter tomorrow. Tiniyak ni Pangulong Marcos na mananatiling isa sa prioridad ng kanyang administrasyon ang kapakanan at karapatan ng mga Pilipino sa gitnang silangan. Sa makasaysayang kasunduan na nilagdaan,
mas maraming Pinoy ang mabibigyan ng oportunidad na makapagtrabaho sa gitnang silangan. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sarnigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.